Magandang gabi mga kabulgar. Narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Pagdalo nila De La Rosa at Marcoleta sa impeachment trial, pabor kay Senator Erwin Tulfo. Sang-ayon si Tulfo sa panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na padaluhin sina Senator Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon sa isinagawang balitaan forum ng Manila City Hall Reporters Association nitong Martes, sinabi ni Tulfo na constitutional duty ng mga senador ang paglilitis sa isang opisyal. It says 2/3 of all members. It did not say paano kung nakakulong, paano kung nagtatago. It did not say that, it did not specify. So let Supreme Court interpret that ilan na lang ba? Kung sasabihin ng Supreme Court, counted pa rin yung nagtatago, counted pa rin yung dalawang nakakulong. The delay is still 16. But for me, ako personally, 16. Anong mahirap na intindihin doon? Dagdag ni Tulfo, wala pa namang suspension na ipinapataw laban kay Marcoleta, kaya maaari pa rin itong dumalo sa mga paglilitis ng bise. Sinabi rin ito na maaari din dumalo si De La Rosa kung nanaisin mang pumunta ng senador. Mga alahas na nagkakahalaga ng 25 million pesos na limas sa Cavite. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Hindi bababa sa 25 million ang halaga ng mga gold jewelry at 1 million cash ang ninakaw ng grupo ng mga kawatan sa isang jewelry shop sa Cavite. Bago pagawin ang krimen, nagmanman muna ang isang sa mga sospek na nagpanggap bilang customer hanggang sa sunod-sunod nang pumasok ang mga kasamahan nito sa loob ng shop. Makikita ang isang sospek na nanutok pa ng baril sa isang staff habang bitbit ng ibang mga sospek ang plastic na naglalaman ng alahas at perang ninakaw. Patuloy pa rin ang pulisya sa agarang follow-up operation. Nagbubulgar, Brian Kitson. Dalawang buhawi na nalalasa sa China, 11 patay at isa pa ang nawawala. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Jenny Albason. Hindi bababa sa 11 katao ang nasawi habang isang residente pa ang nawawala matapos manalasa ng dalawang magkasunod na buhawi ang lalawigan ng Hubei sa gitnang bahagi ng China. Ayon sa ulat ng state media, umabot sa 149 km/h ang bilis ng hangin na nagpataob sa mga kotse at nagpatanggal sa mga bubong ng mga gusali sa loob ng 4 na oras na pananalasa sa iba pang mga lungsod ng bansa. Ayon sa mga eksperto, itinuturing na extraneous o napakadalang magkaroon ng buhawi sa Hubei. Huli itong nanalasa sa probinsya noong May 2021. Giit naman ng mga environmental experts dahil ito sa tumitinding extreme weather events sa bansa na epekto ng climate change. Nagbubulgar, Jenny Albason. Bagyong Inday pumasok na sa loob ng PAR. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, RJ Atoralde. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na may local name na Bagyong Inday. Ayon sa Pag-asa, pumasok ang bagyo pasado alas 3 ng madaling araw ngayong Miyerkules. Magpapatuloy ang hagupit nitong super typhoon hanggang bukas, bago pa ito tuluyang humina at maging ganap na typhoon kategory na lamang pagsapit ng gabi. Inaasahang lalabas ng bansa ang bagyo sa Sabado at didiretso patungang Eastern Coast na posibleng tamaan ang China. Nagbubulgar, RJ Atoralde. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino kung sang-ayon silang dumalo si Senator Bato at Senator Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay lang kung talagang kailangan talaga silang umatin. Kasi kahit gustuin man ng tao, kung ayaw nila na humarap sa katotohanan, walang magagawa ang taong bayan. Siyempre naman, okay lang yun, pwede. Okay na okay. Senador sila eh. Siyempre sila may karapatan nun, di ba? Siyempre po, kapartido niya yan. Kailangan niya po dumalo talaga ron para sa boto niya. Laban niya, botohan eh. Majority win, di ba? Yung maglalamang. Natural, kung mababawa siya ng isa, kung magtahi. Di ba? Siya yung tiebreaker, mananalo siya, Hindi man si Sara. At yan ang mga saloobin na nakalap sa araw na ito. Para sa Boss ng Katotohanan, ako si Kyle Sherin Bago, nagbubulgar.
Bibi Gandang Hari, nagsalita tungkol kay Carmina Villaruel. Naging bukas si Bibi Gandang Hari nang matanong tungkol sa kanyang dating asawa na si Carmina Villaruel sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Inamin ni Bibi na hindi na sila nagkakausap at hindi na rin niya maituturing na magkaibigan ang kanilang relasyon sa kasalukuyan. Sa kabila nito, sinabi niyang nananatiling espesyal si Carmina para sa kanya at wala siyang masasabing hindi maganda tungkol dito. Just always has that special place in my heart, I think. Jan Frax at Isabel Oli, enjoy sa Family Gateway sa Singapore. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Quality time muna ang mag-asawang John Prats at Isabel Oli matapos ibahagi ang ilang sweet at fun moments mula sa kanilang bakasyon sa Singapore kasama ang kanilang mga anak. Hindi pinalampas ng celebrity couple ang pagbisita sa ilan sa mga sikat na attraction tulad ng Universal Studios Singapore, Disney Adventure at Van Ho Exhibition. Ayon kay Isabel, sulit ang paulit-ulit na pagbalik sa paboritong pasyalan ng kanilang mga anak dahil mas masaya kung makikita nila itong nag-i-enjoy. Nagbubulgar, Mary Rose Santerio. Phoenix Fuel, Masters player Evan Nelly, lumipat na sa NLEX Road Warriors. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Agad na gumawa ng ingay ang bagong NLEX head coach na si Jimmy Alapag matapos makuha ng kupunan ang 28 anyos na playmaker na si Evan Nelly mula sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Sini Onwubere. Nagrehistro si Nelly ng averages na 8.08 points at 4.54 assist noong nakaraang Commissioner's Cup kung saan binitbit niya ang Phoenix hanggang quarterfinals. Sa kanyang paglipat sa Road Warriors, muling makakasama ni Nelly ang kanyang dating San Beda teammate na si Robert Bolick na katulong niya sa NCAA Season 94 title run. Bukod kay Bolick, makakasagupa rin niya sa pinalakas na NLEX backcourt sina Shawnee Winston, LJ Gonzalez, Kevin Alas at Cyrus Torres. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, sang-ayon ka, na pwede rin palang dumalo sa trial, no, impeachment trial ni VP Sara, sina Senator Marcoleta at De La Rosa. Yun ang ano niya, Malinaw yun. Malinaw yun, na sinasabi. Kasi para sa akin, no, kung ako. Okay. Kung ako, halimbawa, si Senator Marcoleta, pwede siguro si Senator Marcoleta kung ano, kasi ang alam ko naman, hindi yata available yung ano niya, kaso niya. Non-bailable. So, paano siya makaka-attend dun? Okay. Tapos, yung isa naman, bigla na lang, alam naman natin, surprise. Ano yun, magkakabulan na naman tayo sa Senado, pagka ganon. So, ibig mo sabihin, kapag nandun pa yung dalawa at makita pa yung presensya nila, baka malihis na naman. Magkakaroon ng gulo. Yung topic. Oo. Kaya lang yung iba nagtatanong, teka lang, kulang pa, asan pa yung isa, si Senator Jinggoy Estrada? Kasi nga, linawin lang natin kasi naka 90 days, suspension, preventive suspension ang sa kanya. So, hindi talaga pwede, hindi maaari na dumalo. So, parang malabo yung 16 na votes, tingin mo? So nakikita natin, no? Kulang sila. Maaaring ganun ang kalabasan, diba? Naku, math pa naman yan, math. No, mahirap talaga yan, diba? Ingat-ingat rin. Teka lang, mag-ingat ka rin. Ikaw, lalo ka na. Marami kang ala-alas na yung nangyari sa Cavite. Kitang-kita na yung paghihirap ng mga Pilipino ngayon. Isa pa yan. Wala nang katakot-takot. Kaya, itatago ko, teka. Papasukin mo mga jewelry shop, pawn shop. Tsaka malaking halaga yun. Malaking halaga. Mas sanay tayo na yung individual lang. Yung, diba, yung mga snatching, hold up. Diba? Pero yung ganong kalaking hold up, parang mag-ingat sa tingin tayo. naman natin na pagplanuhan Kaya naging ganong kalaki yung nakuha. Karamihan sa mga ganyan, merong mga inside job. So sana ingat-ingat lang din yung may-ari ng mga ganyang kumpanya. Dahil syempre milyones ang pinag-uusapan. Ikaw nga agad ang naalala ko nung nakita ko yun. Sabi ko, nako, si partner Feli, mga kanyang alahas. Ganun. So, diba? Maya umasa sila. Okay, at yan ang mga boses na nagibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website, www.thanews.ph.
www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.